ka-business official po ay dating titinda ng merienda. Nahiya ako kasi tampulan ng asaran. Oy, palabok! Dumating sa point na yung pang tuition ko kailangang umutang nila mama. Sabi nila, ano mag-aral? Tutulad ka lang naman sa magulang mo eh. Hanggang sa nagkaroon ng pandemya, hindi ko alam yung gagawin ko. Dami ko nakikita sa lansangan, walang kain. Wala kami rito kung nasan kami, kundi dahil sa'yo, ka-business, kay Papa. Kaya yung mga vlog ko, pag tungkol sa family, binubuhos ko lahat. Kung may pinapangarap ka, pikita mo, isipin mo na nangyayari sa'yo. Hindi mo mamamalayan nangyayari yun. Magiging susi ninyo sa pag-abot ng tagumpay ng mga pangarap ninyo, yung pag-aaral. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kasundot. At ito na naman po tayo sa panibagong episode ng TWPS, no? Or Talk with Papa Sundot. At sa mga nanunood sa amin sa ibang bansa, ayan dito sa Pilipinas, no? Isa na naman bagong episode ito na siguradong kakapulutan na naman po ng mga bagong aral, no? At syempre, lagi naman nating sinasabi ito, no? Na excited na tayo sa ating bagong guest, no? Ngayong gabing ito. At hindi natin papatagalin to dahil isa sa matalik kong kaibigan nito, no, na walang iba. Ito na, isa siyang sikat na vlogger ngayon, no. Kilalang vlogger, no, sa charity vlog, no. At talagang marami na po itong natulungan at kilalang ang kanilang pamilya ngayon. Mula sa ka-business family, iniimbitahan ko ay ang aking kaibigan dito. Maraming salamat sa pagpapaunlak, Papa Dins TV! Ano, grabe ka naman, Papa Sundot. Ang lakas naman ng mga intro mo. Dapat ganun tayo pag nag-intro dito, Papa Dins, malakasan agad. Grabe yung intro. Oo. Kilalang kilala talaga. Marami nang nagre-request dito sa TWPS. Bakit daw hindi si Papa Dins ang kausapin at kakwentuhan natin dito? Ay, ganun. May mga nagre-request. Syempre, baka Papa Dins yan. No? Ay, grabe. Papa Dins, no, alam niyo naman po, talagang mga nakaraan, marami kaming mga vlog na pinagsamahan ni Papa Dins, no? Yung mga nanood dyan, maraming salamat po. Pero Papa Dins, no, maiba tayo ngayon, no? Opo. Talagang kwentuhan tayong matindihan dito at maraming tanong at maraming sagot. Uy. At ito ay isa sa pinaka-controversial siguro nating podcast ngayong gabing ito dahil alam ko mga ka-business at mga kapapi, maraming inaabangan sa podcast na to. Pero bago ang lahat, Papa Dins, no, siguro pag-usapan muna natin ang buhay ng isang Papa Dins bago nangyari ang pagbablog talaga, di ba? Para maikwento natin, no, na I think ikikwento naman natin lagi sa kanila yan na kung paano yung buhay natin, na for sure alam na ng mga kapapi yan, alam na ng mga ka-business yan noon. No? Pero para sa mga hindi po, ayun nga, hindi pa po nakakalam, matalik po kami magkaibigan ni Papa Dins na noon pang college talaga, magkasama na po kami sa hirap at ginawa rin. Opo. Hanggang ito, lumusog na po kami. Ayan, Papa Dins, paano ba ang buhay nun, Papa Dins, no? Papa Sundot, batiin ko lang yung mga viewers mo, Ayun no? naman. Mga kasundot, magandang gabi. Sa lahat ng mga nanonood all over the world, magandang gabi, magandang araw, anumang oras nasa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat, Papa Sundot, sa pag-invite sa akin dito sa iyong Syempre. TWPS. Talk with Papa Sundot. Automatic talk with Papa Sundot. Alright. Tawag dito, Papa Sundot. Grabe yung intro. Grabe yung intro ni Papa Sundot. Marami na nang-inspire talaga kay Papa Dins kasi. Oo. Hindi, pero ano lang naman, sakto lang, no, Papa Sundot. At doon pa lang, sisimula pa lang. Pero, ayun, awan ng Diyos, sana magtuloy-tuloy, no? Yung ating takbo sa YouTube, sa Facebook, yan, sana. At doble sipag pa ang gagawin ng Papa Dins. At ayun, salamat sa mga sumusuporta, nagmamahal sa aming buong pamilya, sa ka-business family, Papa Dins TV, ka-business official. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ayun din, salamat din po sa mga sumusuporta rin kay Papa Sundot. Ayun, maraming salamat po. Road to 6K na po siya, no? Ngayong araw na ito, na tinitake namin itong podcast na ito. Ayun, sige, Papa Sundot, simulan natin ito. Paano nga ba nagsimula ang Papa Dins, no? Ayun, ang Papa Dins TV po ay nagsimula nung pandemya, no?
Ayun na nagtatrabaho. Bago magsimula ng pagbablog si Papa Dins, siya po ay nagtatrabaho sa corporate world. Yun po, nagtapos siya ng BS Computer Science sa New Era University. Doon tayo, syempre. No po, ayan. Nagkasama-sama po, no? Mm-mm. Ako naman as mechanical engineer. Ayan. Opo, magkaklase kami ni Papa Sundot sa ilang mga subject. At ang itsura namin ay hindi mo mawari. Ayan, no? Papakita namin. Ayan, yung itsura po namin. At hindi rin naging madali yung college journey ni Papa Dins, no? Alam din, saksing buhay si Papa Sundot sa mga pinagdaanan namin. Totoo yan. Pinagdaanan natin nun na sabit sa jeep. Oo. Minsan walang baon, papasok. Minsan walang professor, papasok pa rin. Kasi para sa attendance, di ba? Minsan siomay. Yan, katulad niyan, may siomay Ayan, tayo ngayon. siomay. Kaya kakain kami dito. Yan ang inuulam namin, mga kasundot, mga kapapi, nung college days namin. At yun, awa ng Panginoong Diyos. Si Papa Dins po ay isang anak ng ka-business official. Marami na rin pong nakakaalam sa istorya ni Papa. Bagaman may mga bago. Para sa mga bago na makakapanood nito, ang ka-business official po ay dating titinda ng merienda. Oo, naalala ko yan nun, no? Naglalako po kami ng palabok, spaghetti, fresh lumpia, ginataang halo-halo, siomay. Yan, nilalako namin yan. Diyan sa may Hillcrest Village. Okay. Dito sa Caloocan, no? Opo, doon kami nakatira dati. At tuwing papasok ako sa school, simula nung high school pala, high school yun. Nagbibenta ka na talaga nun. Oo, high school, second year, high school. Anong klaseng mga merienda yan? Naka-styro. Styro. Oo, spaghetti. Mga palabok. spaghetti yan. Mm-mm. Ang nagluluto nun yung aking minamahal na ina. Yun. Yeah. Yun. Shoutout kay Mrs. Ka-Business, Yun. kay Mama. Shoutout po, Mrs. Ka-Business. Kita. Ayan. Opo. Ayan, nagluluto siya. Umaga pa lang, alas 5 ng madaling. Alas 4. Ayan, alas 4, alis na sila. Mamalengke. Tapos, pitas mamalengke, uwi ng bahay, gagayak. Gising na ako nun. Gising na. Tapos, pag naalala ko, medyo parang nagiging emotional ako. Kasi, hindi naging madali yung buhay noon. Gigising ng madaling araw, magulang mo, magluluto. Pagtas magluto, diretso tinda na kami nun na kapapi. Umulan, umaraw. Kailangan umaraw yun. dumiskarte. Oo, kailangan mong umalis kasi pag hindi ka lumabas, lugi ka nung araw na yon. Walang benta. Walang benta at yung pinuhunan mo, luto na eh. Hindi na pwede ipagpabukas kasi pagkain yon. Ayun, kahit umuulan, kahit minsan may lagnat kami, tuloy kami. Birabanat nung mga araw na yon. Hanggang sa dumating yung college days, isa sa mga pinakamabigat na tagpo rin ng buhay ko yon. Kasi dumating sa point na yung pang tuition ko kailangang umutang nila mama. Kasi wala nga eh. Walang-wala talaga. Walang-wala talaga. Umutang kami saan? Sa 5-6, sa lending para may pang tuition. Ito po, ito, totoong nangyari ito sa buhay ko. Kasi gusto ko ilabas ito dito sa channel ni Papa Sundot para mas marami pa rin ma-inspire na mga kabataan. Ayun, yung 4 years sa college hindi rin naging madali dahil buti na lang merong promissory note. Oo, takbuhan natin nun. Oo, takbuhan every sem na kasundot. Every sem yun, nagpo-promissory note ako kasi wala pang bayad eh. Tapos, mag-iipon ulit si Papa, titinda ng palabok, merienda. Hanggang sa, yun, mahirap, sobra. Pati ikaw, naglalako talaga nung ano. Oo. May time din na minsan makikita ka ng kaklase mo. Oo. Yan yung isa sa mga... Ano yung pakiramdam pag gano'n naman Papa Dins na parang, syempre, nagugulat sila na, uy, si Ezekiel nagbebenta ng ano. Ngayon nung una, nahihiya ako kasi tampulan ng asaran. Kasi
gano'n naman nung kabataan natin talagang maraming alaskador. Kahit hanggang ngayon, nahiya ako. Pero nung tinanggap ko yung katotohanan, ito yung buhay. Kasi dati, bago kami magtinda nun, marami pang pagsubok kasi nung dumating. Nung time na yon, bago kami nagtinda. Kasi dati talagang okay na kami, negosyante na talaga kami. Tapos na may dumating na pagsubok sa buhay na kaya nagtinda kami. May mga pagkakamali rin kasing mga nangyari noon. Siguro hindi ko na lang din ikwento yon kasi medyo magiging mahaba yung kwentuhan natin. Yun, nahihiya ako. Nasasaktan. Kasi nga, inaasar. Oy, palabok! Ganun yung banat sa'yo. No? Yan yung tawag sa akin. Pero tinanggap ko yung katotohanan. Kasi kailangan lumaban sa buhay. Oo. At yun. Hanggang sa nakapagtapos ako ng kolehiyo, sabi ko nga, gusto kong makapagtapos pa. Maraming mga tao nagsabi sa akin nung time na yun na, ka na mag-aaral. Bakit nila sinasabi yun? Kasi magulang ko hindi nakapagtapos na mag-aaral. Parang Oo, tingin sabi nila ganun din yung mangyayari sa buhay nyo. Oo, sabi nila, ka na mag-aaral, tutulad ka lang naman sa magulang mo eh. Ganun yung sinasabi nila. Mag-aasawa ka lang na maaga eh. Yun ang sinasabi sa akin. Na yun yung ginawa kong lakas. Noong time na yun. Sabi ko, papatunayan ko sa sarili ko. Papatunayan ko sa mga tao na nanguhusga, nananakit din sa magulang ko nung time na yun. Na kaya ko. Kakayanin ko to. Kasi panganay akong anak eh. May shoutout sa mga panganay na anak. Yan. Mga panganay, yan. Panganay Na din po ako. sila kasi yung parang pangalawa sa nakakaranas din ng pagsubok. Sasalag talaga. Oo, sa pamilya. Ayun. Awa ng Panginoong Diyos, ayun, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Kanya nga lang, hindi rin naging madali. Siyempre, fresh graduate ka eh. Mm-mm. Diba? Apply, MRT, sakay ka araw-araw. Lalakad ako sa Makati, BGC, apply ng trabaho, walk-in. Hindi ko pa na-try yung online eh. Yung online, na-try ko rin nung later on na lang. Mm-mm. Kasi nung pagka-graduate namin talagang na-pressure din ako. Kasi gusto ko nga makatulong kay mama nung time na yun eh. Tapos yung mga klase ko may trabaho na. Kumbaga, andyan eh. Nagkakarera na lahat. Oo, karerahan na. Yung iba, katrabaho na. Yung iba, regular na. Nag-aaral pa lang kami, may trabaho na sila. Tapos yun, minsan naisip ko na hindi ko na kaya. Parang ang hirap. Na halos naka 30 apply ako, tol. 30. Sobrang 30. dami mong in-apply. Oo, 30 apply. Sabi ko, ano ba nangyayari? Hindi ko na alam yung gagawin ko. Pero alam mo, nanalangin ako sa Panginoong Diyos. Sabi ko, Ama, ikaw na bahala sa akin. Ikaw na ang bahala kung saan mo ako dadalhin. Kung saan ako tutungo. At mabait ang Panginoong Diyos, merong isang kumpanya tumanggap sa akin. Kasi hindi rin naman ako magaling sa klase. Mm-mm. Nung high school, nung elementary yan. Pero kasi nung college, iba eh. Oo, Parang, ganyan po kami nun nila Papa Dins, no? Hindi kami ganun kagalingan po talaga sa kolehiyo nun. para bang pagdating nung college, iba eh. Iba yung galaw. Iba yung takbo ng Oo. oras, ng panahon, ng isip. Parang akala mo madali. Akala mo okay yung ginagawa mo, pero hindi pala. Ayun, may isang tumanggap sa akin. First job ko dyan sa Ortigas. Okay. Sa EDSA. So, nasubok ka talaga ng EDSA, Papa Dins, no? Sa EDSA ako. At alam mo yung easy soft na sapatos? Oo. Yung pwede goma. mabasa kahit umulan. Yun yung sapatos ko nun, tol. Alam mo yun, tol? Oo. Pagbaba ko ng MRT, nilalakad ko yung papunta ng Stock Exchange Center. Bakit mo na lang nilalakad yun? Kasi pagka sumakay pa ako ng UB Express papunta doon, may bayad pa eh. Kumbaga, gusto ko magtipid. Makatipid na lang. Oo. Kasi yung sahod ko noon, fresh graduate, hindi naman kalakihan. At yun, nilalakad ko yun, tol. Alam mo yung easy soft na yun, tol? Sumuko sa akin yun, tol. Easy soap na yung sumuko. Oo. Napunit yun, ha?
Kakalakad ko. Butas talaga. Oo, napunit yun. Yung gitna nun. Napunit siya, kakalakad ko. At napaka-imposible kasi dahil gulong yun eh. Ayun. 4 na taon o maglilimang Ganun taon katagal ako din yung tsinaga mo sa sa corporate world. corporate. Hanggang sa nagkaroon ng pandemya. Nakarating pa ako ng tol eh. Iba't ibang lugar sa EDSA. Oo. Yung una sa Ortigas, sunod sa Mandaluyong, sunod naman sa ABS. Tapos sunod dun sa Magallanes, Cavite. Marami rin pala. Sobrang dami. At thankful ako dun sa mga nakatrabaho ko noon. Kasi hinubog din nila ako. Doon ka rin natuto talaga sa experience na yun. Marami ako natutunan sa mga katrabaho, sa experience. Yun yung bumuo sa akin eh. Kaya thankful din ako sa kanila. Sa mga naging boss ko. Ayun. Tapos, ayun, nagkaroon ng pandemya, nagtatrabaho pa rin ako. Nagtatrabaho pa rin. Work from home. Kanya nga lang, dami ko nakikita sa lansangan. Walang makain. Kasi yung panahon ng pandemya talaga, no? Kung hindi ka gagawa ng paraan, wala eh. Wala talaga. Wala talaga, di ba? Tapos, nakikita ko yung mga bata. Wala talaga. As in, 0-0. Pero nung time na yun, may ipon na rin naman ako. Nung time na yun. Tapos, si Papa, na-inspire na mag-vlog din. Si ka-business. Ayaw talaga ni Papa mag-vlog. Pero, ayun, na-inspire ko siya mag-vlog. Tapos, ang kinontent niya, una, sa business namin. Ano yung negosyo niyo nun? Binalik namin yung sewing machine business namin. Tapos ang mga content ni Papa yung pagdi-deliver ng makina. Pagka nag-deliver siya, may makita siya sa lansangan na naglalako, masipag, sa kalsada. Ayun, binibira niya yun. Tapos ako naman, na-inspire sa kanya. Na-inspire ako sa kwento sa ginagawa niya. Ayun, yun din yung ginawa ko. Nag-start ako mag-vlog, ganun. So nagsimula si ka-business, si Tito, no? Na mag-vlog din. Nakita mo rin yung paano rin umusbong ang channel ni ka-business, no? Ikaw na-inspire ka rin talaga na simulan yung pagbablog. Ayun, tapos That time nagtatrabaho ka pa pala. nagtatrabaho pa ako noon. Kumbaga, trabaho ako sa umaga, lalabas ako ng hapon. Naghahanap ako ng matutulungan. Time na yun. Pinagsabay mo rin yung Pinagsabay ko. Kanya nga lang hindi ko na kinaya. At nakita ko naman din, may ipon naman ako. Tapos mas masaya ako sa ginagawa ko na tumutulong. Ano yung pakiramdam na syempre, pagtapos ng hardship na yan na ang dami mong pinagdaan, ang dami nyo pinagdaanan, no? Na hindi lang ikaw yung buong pamilya, no? Bilang panganay, no? Na inirap mo yung mga ganong bagay. Pero ito, ngayon, nakakatulong na after niyang mga yan, no? Kumusta yung pakiramdam nun? Inararamdaman ko ngayon ay masarap yung pakiramdam, masaya. Sa tulong din ng Panginoong Diyos. Kasi wala kami rito kung nasan man kami ngayon. Di naman sa pag-ano na ganon na. Pero malayo na rin kahit oo, paano. diba? Masaya ako kasi lahat ng mga pinaghirapan namin unti-unti nagbubunga. Diba? Yun, proud na proud ako dun sa mga achievement na yun. Man, para sa iba maliit. Totoo. Pero para sa amin kayamanang tunay. At yung mga na-experience namin talaga namang kapupulutan din ng aral. Diba? Ano yung syempre kay ka-business mo yung nakita na. Siya yung nag-inspire din sa'yo no? Yung in-inspire mo siya na mag-vlog. Nag-vlog si ka-business. Tapos sumunod naman ikaw, no? Ano man message mo para kay ka-business? Ayun kay ka-business. Alam ko napapanood mo ito. Ka-business, salamat. Salamat sa lahat, no? Naging responsable kang tatay. Naging matapang ka. Sa lahat ng
mabibigat na nangyari sa buhay natin. Thankful ako nanging tatay kita. Thankful ako kasi pinalaki mo kami ng maayos kahit mahirap yung buhay natin noon. At thankful ako dahil minahal mo ng lubusan yung nanay namin, si Mama. Kasi ang totoo, 'di ba, kahit sa iba kapag mahirap yung buhay, iiwan yung mga yung pamilya, 'di ba? Kumaga tatakasan niya yung ano ba to, 'di ba? Tatakasan niya yung hirap ng buhay, maghahanap ng iba. Pero si Papa hindi. Wala kami rito kung nasan kami kundi dahil sa'yo, business, kay Papa. Shoutout sa'yo. Mahal na mahal kita. Kahit pagbalik-balik ta rin man yung mundo. Proud na proud ako sa'yo. At lagi kang nasa puso't isip ko. Mahal kita. At malapit na birthday nun ni Papa. Sana humaba pang buhay mo. Kasi marami pa tayong plano. Ayun. Yun. Grabe. Hindi kasi nagiging emotional ako pagdating sa magulang. Sa pamilya. Oo. Kasi alam mo tol, share ko lang. Dito sa mundo, bilang lang sa daliri mo yung magiging tunay mong kaibigan. At nagpapasalamat ako, ikaw yung isa doon. Ang tunay na, ito na-realize ko sa 28 years na existence ko sa mundo. At tunay mong magiging kaibigan yung pamilya mo. At sarap kasi. Sarap na yung tatay mo, best friend mo. Totoo yun. Pakasarap, di ba? Kalaro mo sa basketball, sa Dota, kausap mo sa panliligaw mo. As in, para kayong mag-best friend, konektado. At pag naiisip ko, na balang araw, darating yung panahon na pag-iwalayin kayo ng tadhana. Siyempre, hindi naman habang buhay magkasama kayo. Para bang apakabigat para sa akin. At kaya yung mga vlog ko pag tungkol sa family, binubuhos ko lahat. Totoo yun. Nakikita naman namin. Binubuhos ko, wala akong bakailan, mahal yan, material na bagay yan. Pero hindi na mapapalitan kasi yun, tol. Yung alaala, yung saya na ibibigay mo sa kanila. Para sa pamilya. At habang nararamdaman nila yun, tol, gusto kong ma-experience nila yung mga bagay na yun. Hanggat buhay pa sila, malakas pa sila. May bibigay sa mapaparamdam mo talaga sa Tsaka kasi grabe yung sakripisyo ng mga magulang. Kaya sa lahat ng mga kabataan, ay na hanggat buhay pa yung mga magulang natin, hanggat nararamdaman pa nila yung yakap, hanggat naririnig pa nila yung boses natin, mahalin natin mga magulang natin. No? Hanggat di pa huli yung lahat. Sa mga kabataan na para bang nababaliwala nila yung mga magulang nila, gabi na umuuwi, tapos parang nabubwisit sa magulang kapag napapagalitan. Sana pag napanood nyo itong video na ito, mapukaw ang inyong damdamin. Na hindi habang buhay kasama natin yung mga magulang natin. Bilang talaga yung oras. Wala, hindi natin alam eh. Hindi natin Kung alam kailan. doon. Kaya i-cherish natin yung mga sandali na kasama natin sila. Kasi kailan natin gagawin yun? Kapag malamig na yung katawan nila. Diba? Kapag uli ng lahat, yun lang yung message ko kay Papa. Grabe yung talaga. Nakita natin yung puso talaga ni Papa Dins dito. No? Na talagang pag-usapang pamilya, napapanood naman po natin yung mga vlog nila. No? At talagang willing, talagang pa-makeover, bigay yung mga gusto rin nila. Tito, tita, yan. Nila ka-business, no? Kasi ganun magmahal. Dapat ganun tayo magmahal sa ating mga magulang. Dahil totoo yun. Kailan pa ba?
Ay Papa Dins, maiba naman tayo, no? Ito naman galing sa mga ka-business naman nating minamahal, no? Ano naman ang isa sa pinaka tumatak na vlog mo, no? Sa ano mo naman? Ayan, sa pagbablog mo. Sa pagbablog ko, marami na akong Oo. nagawang videos, no? Mga kasundot, mga kapapi. Siguro pag-check mo ng channel ko, mag-1.3K na ata yung Grabe, video. ang dami na, no? Oo. Sobrang at, dami na talaga. Ang pinakatumatak doon at pinakamaraming ding views. Hindi naman sa pag-ano, mga kasundot. Yung asawa ko, kapatid ko. Oh, grabe yun. Yun yung Literal, pinakatumatak. later on, they found out, no? Oo, akala ko sa ano lang nangyayari yun eh. Sa teleserye. Pero meron palang nangyayari sa totoong Toong buhay. Na ganun pala. Pwede pala yung magugulat Pwede ka na pala. lang. Kala mo, yun yung asawa mo, yung pala kapatid mo. Oo. Kaiba Yun. sobrang... Isa yun sa pinaka-tumatak sa akin at isa sa pinaka-masakit na vlog ko. Yung vlog na yun, mga kasundot. Realidad talaga na ano, no? Dahil, yun, yung storya nun, panoorin nyo po, mga kasundot, dun sa channel ko. Kasi hindi nila alam na magkapatid pala sila. Kain tayo, Papa Dins. Sige. Dito po kumakain-kain lang po kami, pasensyahan nyo na po, ayan. Actually, meron kami ditong wine. Social kami ngayong gabing to, may wine. Medyo social, no? Pero, ayun mga kasundot, no? At mga kapapi, mga ka-business, ganun Kumbaga, magugulat ka na lang minsan na ganun pala. May kakaibang nangyayari, di pa natin alam. Pero, sa mga ganung pangyayari kasi para sa akin, ano yan kumbaga, hindi kasi nila hindi naman nila alam talaga, di ba? Oo, hindi nila alam. So, nalaman Wala nila silang later. kasalanan dun sa time, Yun, tama nung yung time point na yun. Pero nung nalaman nila, nakilala ko sila, napagpayuhan namin, naitama kahit papano, yung mali, nabigyan ng pangkabuhayan. Kanya nga lang, tawag dito, sa ugali na rin nila. Nakaugalian na lang din talaga Nakasanayan. Or nakasanayan na yun na yung manghingi na lang. hinaharap nila. Na manghingi sa kapwa. Kanya lang, yun. Binigyan namin ng pampuhunan yun. Ay shout out sa kanila. At ngayon, wala na yung lalaki. Oh. Basta yun, panoorin niyo po yung vlog ko magandang doon. vlog po yun, no? Kasi may matututunan din po tayo doon na bago magpakasal, bago mag-asawa, kilalanin muna natin talaga. Oo. Yun talagang hindi basta-basta lang. Oo, yung pamilya. Maraming iba-ibang senaryo pa rin, no? Pagdating sa pag-aasawa. May mga nag-aasawa, ilang buwan pa lang, nag-aasawa na agad, ilang taon pa lang, nag-aasawa na agad. Yung iba naman ilang taon na po, no? Hindi pa nagpapakasal. Yung iba magka-live-in na, no? Yung iba naman, may ganung mga mag-aasawa O mga hindi pa nagpapakasal, pero napakatagal ng panahon na magkasama kasi gusto naman nilang kilalanin yung isa't isa, no? Pero kasi, ayun nga, total na pag-uusapan po natin ng pag-aasawa, mga kasundot, no? Pambihira Parang magandang ka. i-hot seat na rin natin si Papa din sa usapan na to, no? Ang galing mo Ayos ba segue? Hindi. Bagong lano. Kamusta muna si Papa Dins, no? Sa mga nakaraang buwan na to, sa mga nakaraang yung Papa Dins na no? Kamusta yung puso? Alin? Kamusta ang puso ng Papa Dins? Yan ang gustong malaman ng mga ng mga viewer, no? Kamusta ang puso ni Papa Dins? Nung nakaraan? Oo, yung mga O ngayon? yung nakaraan muna tayo, no. Syempre, napanood namin 'yan, no. Syempre napanood namin 'yun na alam na natin 'yun na mga kapapi, no. Kung ano ang naging lagay ng puso ng isang Papa Dins, no. At sa totoo lang, no, syempre magkaibigan po kami. Alam naman po namin 'yan, pero hindi naman namin pwedeng pangunahan ng isang Papa Dins, no, sa ganyang bagay dahil puso ni Papa Dins 'yan, no. Pero ayun, kamusta naman Papa Dins? Nung mga nakaraan, di ba nga nagla Union kami? La Union tayo. Siyempre, nung time na yun, medyo tayo, nag-unwind, nililibang yung sarili kasi nga malungkot. Actually, napansin ng mga ilang kapapi natin na At nalalakas ng pakiramdam grabe nyo. makiramdam ang mga kapapi at mga ka-business, no? Sabi nga nila alam mo Papa Dins, kahit nakangiti ka pero yung mata mo ang lungkot. May lungkot talaga. Oo. May lungkot sa iyong mga mata. Ayan, malungkot nung time na yon. Aminado naman tayo, hindi naman natin pwede ipagkaila yun.
At ay hindi naman basta-basta ang binong pagsasamahan din, no? No. So, alam mo na 'yun, Papa Dins. Oo, hindi naman. Oo, okay naman okay na 'yun. Ayaw nang pag-usapan ni Papa Dins eh. Pero ganun talaga mga kapapi, no? Sabi nga may mga bagay na pinagtagpo pero hindi tinadhana, no? Oo. Pero Ganun talaga. napakadaming natutunan doon. Napakadaming tawag dito, mga alaala, no? Doon sa ano yun. But ayun naman, syempre, ngayon naman ang tatanungin natin. Ngayon. Ayan, dapat- Yan ang gusto kong pag-usapan. Ngayon, alam niyo rin naman, no? Ng mga viewers. Nagre-recover ang Papa Dins. Naka-recover na. Yan! Matagal na. Matagal na. Oo. Matagal na palang naka-recover ang Papa Matagal na Dins. to, tol. Matagal na naka-recover at ngayon masayang-masaya si Papa Dins. Oo. Malayong-malayo dun sa talaga pong since mag-best friend kami, nakikita ko kung paano umiyak to, paano malungkot to, no? Pambira. Oo. Biro lang mga kapapi, no? Ngayon masayang-masaya. At sa gabay, tulong din ng Panginoong Diyos sa akin, sa pamilya. Doon pa lang sa pagkakaroon ng payapang sambahayan eh. Totoo yun. Masaya na ako doon eh. Mm-mm. Pero pag tungkol sa love life, masaya rin ngayon. Dahil meron kasi akong crush eh. Oy! Parang gusto ko malaman kung sino yan. Hindi, antayin nyo na lang yung announcement kung mga kasundot. Basta ngayon, inspired ako. Oo. Importante ngayon masaya ang ating Papa Dins, no? Oo. Pagdating sa usapang pag-ibig. Oo, inspired ako at saka... At hindi minamadali yung mga ganyang bagay, no? Hindi naman minamadali, pero kung pwede na, pwede na. Yeah! Hindi, pero sa totoo lang, tol, minsan napapaisip ako. Oo, kasi ilang taon na bang Papa Dins din? At ano Ayun ba ang na. plano ng Papa Dins Papa pagdating Dins is 24 years old. 24 years old, no? Naniwala ka? Siyempre hindi. Hindi, po ako, 28. Kaka-28 ko lang nung May 14. No? At, Magkakalapit po ang aming edad at magkakakapit bahay po, no? ayun, kung ako tatanungin mo, ano bang tanong mo? Kamusta ang puso ni Papa Dins talaga ngayon? Yun, masayang-masaya si Papa Dins ngayon. At, May mga ilang kasing mga kapapi at ka-business na nakikita natin nagko-comment, no? oo. May mga binabanggit silang pangalan doon. Oo. Oo. Feeling ko talaga sa itsurahan mo ngayon na may makeover ka talaga ng maayos ngayon. Uy! Hindi, sa totoo lang, kakagaling ko lang din doon sa Bandara. Shoutout sa Bandara. Shoutout po, Bandara, yan. Sa mga gustong magpa-pogi, magpaganda, no? Bandara Aesthetic Clinic. Baka naman, Bandara! Yan, kakagaling ko lang din at may session sila mama doon. At nagpapasalamat ako kasi napakabait nung may-ari. Yung COO. Oo. Talagang alaga ang ka-business family, no? Alaga. At salamat sa pag-aalaga. Yan! Sa mama ko. Sa mama. Sa kapatid ko. Kasi talagang, yun nga, minimake-over sila doon, no? Talagang inaalagaan. Hindi kasi regalo ko rin sa kanila yon nung Mother's Day tsaka nung birthday nung kapatid ko. Tapos, hindi ko lang din na-vlog. At nagregalo kasi si Bandara sa akin. Oo. Ano namang regalo? Bukod dun sa lifetime promo, iba pa yan? Oh. Iba pa sa lifetime promo yan? Dahil kanina, nag-tinreat niya ako ng treatment. Oo. Eto, Tinreat niya ako ng tama. Ay, oo. Pero itong treatment na to, parang pasasalamat to. sabi niya, oo Oo. daw. Pero para sa'yo, Para sa akin. Hindi, tawag dito, masaya ako. Thankful ako dun sa treatment na yon. At siguro, sa next vlog ko na lang ikukwento. Hindi detalye. gusto mo bang i-shout out kung sino yun ang treat sa'yo? Ay, shout out kay Ma'am Elika. Ayan, thank you sa'yo. At lagi kang nasa puso't isip ni Papa Dins. Yan. Yeah. Hindi mo pumahalan, Papa Dins. Bakit? Shout out pa lang yun, nandun na sa puso at isip agad. Siyempre, ganun naman si Papa Dins sa lahat Oo. ng mga tinutulungan din Tama niya. yan. Totoo yun, Ganon sa totoo yun, pamilya, di ba? sa kaibigan. Baka Pag misinterpret. kami nagkikita-kita nila Papa Dins, no, minsan yung mga tinutulungan niya, no, talagang
kahit hindi naman oras ng pagbablog o ano, talagang babanggitin niya yan, no? Talagang ikikwento niya sa amin na naalala niya yan, yung mga scholar niya, no? Yung mga tinutulungan niya. Ayan po ang Papa Dins talaga. Mas lalo na pag tinitreat din si Papa Sundot, si Papa Dins, no? Katulad nga ng sabi ni Papa Dins kanina. Siyempre. Pero si Bandara, si Ma'am Elica, iba. Oo. Bakit iba naman? Paano iba yan? Naman tayo, pambihira ka. Kasi si Bandara, iba yung clinic nila, maganda. Oo. Maganda yung clinic Maganda nila. yung clinic. Talagang, lagi kang ngayon, fresh na fresh Papa Dins eh. Ay, fresh na fresh ba? Oo. Oh, ayun, iba yung ni Elica. Pag-aalaga. Oo, iba yung pag-aalaga, yung concern sa Sa mga customer nila sa Bandara. Oo, iba. Pambihira ka. Parang pati ako mayayari dito. Pero yun, mga kapapi, ka-business, ayan, nasagot naman ni Papa Dins ngayon, lagay ng kanyang puso. At tayo, kailangan na lang natin ipanalangin na sila ng mga ka-business lagi. Tama, di ba? Na maayos ang kanila, masaya. Ayan. Kasi minsan, di ba, Papa Din, syempre, naghahanap minsan po ang mga ka-business. Nakikita ko rin sa comment po, no? Ang Papa Sundot, minsan talagang medyo busy ako. Alam ni Papa Dins yan. Minsan hindi na talaga ako totally nakakanood-nood ko saan-saan. Pero pag may libreng oras po ang Papa Sundot, no, gagawan ko ng paraan niya, manunood ako. At nakakabasa rin po ako ng mga comments. No? So talagang bigyan natin ng time. Siyempre pag-enjoy ang ka-business family. Na, ayan, siyempre may mga vlog sila minsan na hindi na dun sa charity vlog, no? Yung enjoyin po natin. Oo. Sobrang minsan lang din po kasi. And yun yung very raw talaga na mapapanood natin sa kanila, no? Ano yun what you see is what you get Yes, kasi. yun yung sobrang, yun nga yun, nasama ako minsan sa pagbablog sa kanila, no? Bumisita ako sa kanila. Nagulat ako na very raw lang po talaga. Walang kahit walang kaplastikan, walang Kung yun na yun. Diba? Opo. Ganun ang ka-business family. Sobrang legit na legit. At ayun, what you see is what you get sa business family. Ayun yung mga ganong binanggit ni Papa Sundot na minsan vlog namin tungkol sa family. Ano yun, dagdag panimpla. No? Kasi minsan maano ka rin sa pagbablog ng charity. Di ba? Minsan ma-drain ka, tao ka lang din. Tsaka syempre gusto mo rin makapag-inspire din sa mga nanonood yung tungkol sa family. Ayun, kaya nag-vlog kami tungkol sa family. Hindi lang regarding doon sa Oo, tsaka rin po mga kapapi yung vlog na ganon. Memories din. Yun din talaga ang pinaka-purpose nun. Memories kasi totoo 'yan. balang araw babalikan mo yan. Ano itsura natin nung ganitong taon? Mapapakita mo sa mga anak mo 'yan, Sa mga apo mo. Oo, diba? yung apo na ang kayang bumalik doon sa kami may mga video kaming ganyan na over 10 years ago na, no? Pero ang sarap balikan. Kaya salamat sa makabagong teknolohiya. Ayan, mga memories natin naka-upload. Oo, pwede mong balikan talaga anytime. Oo. Yun yung magandang doon. Nangyayari ngayon sa technology, no? May mga bagay talaga na kumbaga dati imposible. Pero ngayon posibleng-posible na. Opo. Oo. Ito naman, nasaan na tayo, no? Ayan, Papa Dins, no? Pa isang oras na kami ni Papa Dins dito, no? Maraming salamat, Papa Dins. Parang bitin ba ako? Bitin ba? Oo. Marami pa kaming gustong pag-usapan talaga ni Papa Dins, no? Pero ito, maraming salamat to sa pagpapa-unlock sa TWPS, no? At inspirasyon ka sa maraming tao, no? Talagang nakita ko kung paano kasi talaga sila nagsimula rin, eh. Kung paano yung buhay noon na sumisigaw ang Papa Dins na merienda lang. Yan, no? Na paano yung sigaw mo nun, Tol? Dalawa kami niyan ni Papa. Titinda kami. Merienda! Palabok! Lumpiang sariwa! Ma'am, sir, merienda po. Bagong luto po ito, ma'am. So, umiikot kayo sa... Umiikot kami, naka-tricycle kami. Nung una, naglalako lang kami. Naglalakad pala. Naglalakad, oo. Oo, dala namin ni Papa yung batya. Batya yun. Nilalako nyo yun sa... Tapos, dumaan kami sa Scanita. Umuulan. Nadapa si Papa. Hindi ko alam nung time na yun kung tatawa ba ako o iiyak.
Kasi naawa ko sa kanya, ay kanya nga lang dulas talaga. May lumot kasi. Madulas, sobra. Oo, tapos baha nun, pagliko namin ng street, Madulas. grabe yung ano tol, yung baha hanggang bewang Mataas ng namin. Oo. tubig. Dala naman namin nun, yung styro, alam mo yung styro na malaki, styro box. Ano iba-iba yung nandun sa... yung parang lalagyan ng yellow, gano'n? Oo, yung ice tube. Ice tube, na malaki. oo. Oo, yun. Dala-dala naman namin, naglalakad kami. Tapos yun, hanggang sa nagkaroon ng tricycle. Tricycle naman kami, yun. Ikot pa rin. Ikot na. Pero na. sumisigaw pa rin. Sumisigaw pa rin. At, Ganun talaga yung no? Bagay, hindi kayo nahihiya na sumigaw-sigaw. uy, kailangan nating lumaban sa buhay. Ng patas. Yun. At thankful ako sa mga magulang ko talaga na lumaban ng patas. Hindi sumuko sa laban ng buhay. Oo. At buong pamilya yung suportado. Sila Boss Dave, no? Oo, ayan, nagpapasalamat din ako sa mga kapatid ko. Kay Boss Dave, kay Marily, Oo. kay yung bunso kong kapatid. Oo. Tol, grabe. Maliit pa lang yun, nag-iiwanan ng kalamansi. Talagang na-train na rin, no? Oo, tapos yung kapatid kong isa naman, tumutulong din sa akin sa hugasin. Oo. Mga kaldero. Pagka gano'n ng mo, hindi rin basta-basta eh. Dahil malalaki yung mga kaldero na pinaglulutuan. Linisin talaga ng... Oo, lilinisin mo talaga yun. Galing ka pang Tulong-tulong yung buong pamilya talaga. Tulong-tulong. Oo. Kailangan kasi yun. No, makasundot. Ito, may iwan ko lang sa inyo na para magtagumpay din sa buhay. No? Tulong-tulong tayo no? Sa sa isang pamilya. Hindi po pwede na asa ka lang sa tatay mo, asa ka lang sa nanay mo. Hindi po pwede yun, tol. Kailangan meron kang ambag. Kasi pagka wala kang ambag, mabigat ang buhay. Pero kapag kayo sama-sama, may bahagi, para kasing isang katawan yan eh. Diba? Pag ngayon lahat gumagalaw, magiging magaan kahit mahirap. Diba? Totoo yan. Tsaka isa rin sa susi. Para sa akin ito, nasa magulang din, tol. Nasa magulang. Kasi kung magulang mo, hinayaan ka lang na maging ganito ka. Wala. Diba? Kaya saludo sa mga magulang. Saludo po sa mga magulang na talagang pinapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. No? Tama yung sabi ni Papa Dins no? Hindi pwedeng iasa lang natin sa magulang. Hindi pwedeng iasa lang natin kay kuya, kay ate. No? Gawin natin yung parte natin, yung makakaya natin. No? Bahagi para natin. Itaguyod yung buong pamilya. Kasi, ayun, babalik ako dun sa sinabi ni Asila nun eh. Napanood kong vlog mo nun eh. No? Yung isang scholar ni Papa Dins. No? Sabi niya nga, kumbaga sa henerasyon, no? Pag ginawa mo ng paraan ngayon pa lang yan, no? Oo. Buong henerasyon mo na yung maayos, no? Hindi lang yun sa'yo eh. Kumbaga, you break the chain. Kung ano man yung kahirapan. Kasi kung magmamakaawa ka lang dun sa sarili mo na wala, ganito lang talaga yung buhay namin. Ganito na talaga kami. Habang Kontento buhay. na ako. Kontento na ako dito. Walang mangyayari. Wala. Walang pagbabagong mangyayari. Pero when you change your mindset na kailangan ko gawa ng paraan to, na susunod na mga buwan, taon, na hindi na ganito yung buhay namin. Oo. No? Sa una mahirap. Sa una parang bagal. Oo. Pero ang pinaka doon, huwag kang mainip. Tama. Huwag kang mainip, tol. Kasi may kanya-kanya tayong timeline sa Yun. buhay. Ang buhay hindi karera eh. No? Oo. Hindi siya karera na pauna ako. May mga nakikita ka dyan na ang bibilis nila. Naka-sports car na. Yung mga kaibigan mo. No? Nasa ibang bansa na. Hindi eh. May kanya-kanyang oras tayo. No? Pero gawin mo ng tama. Gawin mo ng maayos. Gawin mo ng paraan ngayon. Hindi pwedeng babagsak na lang yan. Oo, hindi pwedeng hintayin mo lang. Hindi na lang pwede na pray ka lang, babagsak. Hindi. Sabi nga, di ba? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Oo, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Yun, di ba? Kumbaga, hindi siya isang pitik lang, kakaroon ka ng mga bagay. Tama. Meron ngang meron ngang sinasabi sa Biblia na panalangin baog. Di ba? Yung ibig sabihin nun, nananalangin ka, pero wala ka namang ginagawa. Di ba? Kailangan nananalangin ka, sasabayan mo ng gawa. You take action. Oo. Tama. Tsaka yung law of attraction, tsaka yung manifesting. Napaka-importante. At believe ako dito, may papasundot. Kasi pag binisita mo yung kwarto niyan, ang dami niyang law of attraction doon, mga kasundot. At isa yun sa mga napulot ko sa kanya na aral. No?
Kasi sabi nga ni Kong TV, si Kong TV rin, naging inspirasyon namin ni Papa noong time na yun. Shout out kay Kong TV. Yan, Boss Kong TV. Boss Kong at Ma'am V ay congratulations. Congratulations. At yun, sabi nga, when you change your mind, di ba? Ano yun? Basta yun. Magbabago lahat eh. Diba? Magbabago lahat. Kailangan may magbago. Kasi Nasa universe daw, sabi niya, di ba? Kailangan isipin mo na para pumunta sa'yo. i-attract mo na agad. Oo, i-attract mo. Oh, yun nga yun eh. Yan, total lang dito tayo sa usapang law of attraction. No? Kailangan na nakikita mo, naamoy mo, nararamdaman mo. So kung may pinapangarap ka, pikita mo, isipin mo na nangyayari sa'yo. Kung gusto mo ma-remind ka everyday, i-print mo lahat ng mga pangarap mo. Dikit mo sa dingding. Gusto mo magkaroon ng ganyan, no? Hindi mo mamamalayan nangyayari yun. Oo. Hindi siya ganun kabilis, no? Pero when you do something, ginagawa mo ng action, makikita mo na lang one day, ito na pala. Ayun na pala. Oo. Diba? Nandito na lahat ng pinanalangin mo, no? Parang magic. Oo. Diba? Pero, hindi yun basta-basta ibibigay ng Panginoong Diyos. Ano yun eh, depende rin yun sa hangad mo sa buhay. Basta maging mabuting tao ka, yung mga pangarap mo may magandang purpose. Kasi minsan, Ibibigay yun. totoo yan eh. May mga tao minsan, uhusgahan tayo, no? Based sa nakikita nila. Oo. Pero tanda mo, yung puso mo, di ba? Yun yung ano eh. Kumbaga, yung puso mo yun yung naglalaman ng katotohanan. Kung ano talaga yung nasa puso mo. Oo. Di ba? For example, gusto mo talagang tumulong. Yung ibang tao, hindi man nakikita sa'yo, pero alam mo, gusto mo yun eh. Oo. Tuloy mo yun. Di ba? Tuloy mo yun. Tsaka marami sa akin sa experience ko sa pagbablog. Marami ding mga hindi nakaka-appreciate. Sabi nila, ginagamit nyo lang yan para sa yan, mga... pag-usapan natin yun. Oo, ang haba na ata. Ano to, may part 2 ba to? Hindi, tuloy lang. Tuloy lang to? Unlimited po dito kay Papa Dins. Oo, sige. Ayan, Pero di ba totoo yun eh. Sa charity vlog, syempre, ayan po ang katotohanan, mga kasundot, no? Mga kapapi, mga kabisnes. Maraming hindi natutuwa. Marami, sobra. Pero ako pag nanonood ako sa social media, hindi lang naman sila ka-business na gumagawa nito. Ay, marami pa pong iba, no? Opo. Pag ako minsan napadaan yan sa akin, talaga papanoorin ko, talaga may iyak ka na ikaw din na sana ako rin someday makatulong sa iba, na may mga ganong tao pa pala na tumutulong din sa iba, no? Sinasabi ng iba na pagkakitaan lang nila yan. Wala. Pero ikaw, ano bang nagawa mo rin? Diba? Kumbaga, pwede mo naman i-next na lang yung video na yun kung ayaw mo talagang diba? Pero ang daming na-inspire, no? Ang daming nagiging masaya rin. Ang dami rin natutulungan. Yung pinaka doon. Tsaka maraming mga nagko-comment. Dati nung sisimula kami. Maraming basher. Oo. Dami, sobra. As in, magkano lang yung binigay mo? Bakit di mo pa ginawang ganito? Ganyan. Eh, buti nga may binigay. Diba? Hindi na lang tayo maging thankful. At least tayo nagbigay. Diba? O kung gusto mo magbigay ka rin, kontakin mo ko. Diba? O paabot natin sa pamamagitan. Yung mga nag-i-sponsor. Ang daming nag-i-sponsor, Papa Dins, no? Nakakatuwa din kasi yung iba ayaw magpakilala. Yung iba talaga, ayun naman, okay lang sa kanila, no? So iba-iba din po eh. Ang daming natutulungan din na ibang tao through ka-business family, through Papa Dins TV, no? At syempre yung iba pa nating mga kasama dyan. Alam mo tol, isa sa mga pangarap ko, dumami yung mga tumutulong. Kasi, anong gusto ninyo? Diba? Ipalabas natin sa social media. Puro kalokohan. Diba? Para bang, yun na lang. Eh, kung tumulong tayo, magandang moral yung may pakita natin, ma-inspire natin sa mga nanonood. Diba napakasaya ng buhay? Kaysa yung katoksikan. Totoo yun. Kumbaga sabi nga nila, kung negatibo lang yung titignan mo, wala talaga. Kahit anong ganda ng mga pinapanood natin, di ba? Anong ganda ng mga nakikita natin kung, di ba? Alam mo yun, kung wala naman silang gustong tignan, wala talaga. Tsaka, ayun, siguro, wag na lang din natin pansinin yung mga negatibong sinasabi nila. Hanggat, siguro, masaya tayo. Di ba? Sa ginagawa natin. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay. Ang tao, maraming masasabi yan, kahit ano pang gawin natin. Di ba? Hindi masasabi. Maayos o hindi. So, tayo piliin natin yung positibong bagay. Tsaka kung saan ka masaya. Oo, tama. Yun yung pinaka-importante. Importante sa lahat. Diba? Wag natin. Tumutulong ka nga, hindi ka naman masaya. Plastic naman. Ano rin yun. Di ba? Wala rin yun, mga kapapi. Yung masaya ka, di ba? Talagang nakakatulog ka, may peace of mind.
Wala ka nang dapat isiping iba doon. Wala ka tinatapakan na ibang tao. Oo. At yun nga, bagaman maliit pa yung channel ni Papa Dins. Ayun, meron akong ilan ng scholar ni Papa Dins. Nakakatuwa. 4 ata, kung di pa ako nagkakamali, mga kasundot. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood. Kasi kahit papaano, 'di ba, mga kabapin, wala ako sa lugar ko ngayon. Kung di po din dahil sa suporta, pagmamahal ninyo. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. At alam mo kung bakit ako nag-scholar, tol? Bakit nga ba? Kasi 'di ba sabi ko nga sa iyo kanina, nung ako nagkokolehiyo, gusto ko mag-aral. Ang sabi sa akin, huwag ka na mag-aral kasi nga makakabuntis ka lang. Kasi nga Kumbaga hinusgahan ka na agad. nusgahan na ako. Tsaka ang hirap ng buhay, tol. Nangungutang ng pang-tuition. Kapag-aral lang. Alam mo sa sarili mo na kaya mo. Kaya, yung mga hinanap ko, mga bata talaga, yung mga scholar ko, talagang proud ako sa kanila yan. Kila Vincent. Si Vincent, magsi-second year college na. Ang galing. Si Hannah, magka-college na. Si Azila, magsi-senior high. Kaya, ayun, tatlo pala yung scholar ko. Yung pang-apat pala, si Sandra. Si Sandra ay nasa grade school. Ayun, mahirap yung buhay. Pero sila nakikita ko na may potential. Tsaka, yun yung may papamana ko sa kanila. Pagdating ng araw, na hindi yun mananakaw sa kanila. Totoo yan. Edukasyon talaga. Oo. Tsaka, ano ko rin napagdaanan natin diba? Yun din kasi yung, diba, nagkaroon pa ng issue, diploma o diskarte, ganyan. Pero kasi kami, na-experience namin ni Papa Sundot, yan din yung magiging gateway ninyo. Totoo yan. Magiging susi ninyo sa pag-abot ng tagumpay ng mga pangarap ninyo, yung pag-aaral. Yun lang yung sa akin. Ayun, mga kasundot, mga kapapi, no? Umahaba na ang usapan namin ni Papa Dins, no? Literal pong paumaga na, actually umaga na po talaga ngayon na nag-uusap kami ni Papa Dins since ito yung mga libreng oras namin, no? Na magawa namin tong podcast na to. At ako kumain na ako ng chicharon, Papa Dins, ha? Opo. Mamaya sa akin yan. Ayun, Papa Dins, no? Mensahe mo sa mga ka-business, kapapi, no? At ayun pala, nakakatuwa, no? Bago natin makalimutan yan, lumalaki na ang pamilya nyo talaga, no? Oo. Meron ng mga kasag, no? May kasag, may kagwang, may EMS, yan. At tapos nakikigulo pa si Papa Sundot, mga kabuang. Meron ba si Papa Sundot? Yan, no? Talagang lumalaki na yung ka-business family rin, eh. Ay, anong mensahe mo sa mga ka-business nating minamahal naman, no? Ayun, mensahe ko po sa inyo, maraming salamat sa inyo, sa suporta, pagmamahal ninyo. Mula noon hanggang ngayon, mga unang nag-subscribe, hanggang ngayon na nanonood sa amin, maraming salamat po sa lahat. Lalo na yung mga baguhan din, no, na nag-subscribe. Thank you po sa inyo. At pangako namin sa inyo, hindi namin kayo bibiguin, no. Hangga't kaya namin, hanggang dulo, tutulong tayo sa mga kababayan natin. At ngayon, dumagdag si Papa Sundot. Hindi yun hadlang, mga ka-business, mga kapapi. Yun yung pangarap namin ni Papa. Na mas lalo pa tayong dumami. Tumutulong sa mga kababayan natin. At papasalamat din ako sa lahat ng mga nag-inspire sa amin. Sa mga tumulong din sa amin sa pagbablog. Ayun, shoutout po kila Kalinga Prab, kila Kuya Val, Ate Edna, kila Sir Tekram, maraming salamat po. Kila Sir Makimoto, kila Idol Japper Sniper. Thank you po sa inyong lahat. Na po. Grabe yun. Ang dami ring tumulong talaga kala Papa Dins, no? Hindi rin naging madali tol yung journey. Oo, sa vlogging talaga. Oo. Totoo yan. Ako, ramdam na ramdam ko rin po na si Papa Dins sinusuportahan ako all the way po talaga, no? Sabi ko ka sa kanya, pag ngayon taon Papa Dins, no? Walang nangyari dito, laban pa din ba tayo? Sabi niya, laban pa din naman yan. Oo. Pero, hindi, ang ganda na nangyaring progress ngayon, no? Sobrang, nakaka-inspire po sobra, mga kasundot. Anyway, Papa Dins, ayan, last thought yan, para sa mga, ayan, nangangarap na katulad natin noon, no? At para sa mga kabataan, no?
na nanonood sa atin ngayon, mga pamilya, no? Ano naman ang maiiwan mo sa kanila? Ayun na, dun sa mga kabataan na nangangarap na maging matagumpay. Lahat naman tayo yon. Lahat naman yun, pangarap natin. Pero yung iba nawawala ng pag-asa. Nag-iisip, ba't parang ang bagal? Ba't parang ang hirap? Ba't parang hindi ko na kaya ganito? Ayun na, lagi lang tayong mananalangin sa Panginoong Diyos. Yun ang isa sa pinakasusi ng tagumpay. Tiwala mo sa Kanya lahat. Kasi lahat ng mga to, material na bagay, lahat to, damit natin, suot natin, cellphone natin, lahat yan galing sa Panginoong Diyos. Mga kapapi. Sa Kanya yan lahat. No? At lagi lang tayo maging mabuting tao. At sundin natin yung mga magulang natin, galang natin, mahalin natin. Kasi isa yan sa mga utos ng Panginoong Diyos. Na mahalin mo, igalang mo, magulang mo, pagpapalain kita. Tama. At doon naman sa mga nahihirapan din mag-aral, laban lang tayo. No? Diskarte lang. At makakamit din natin yung tagumpay natin. Sa pamilya naman, maraming natutuwa sa ka-business family kasi talagang intact ka-business family. Totoo yun. At tama yung comment nila, nasa magulang. Nasa magulang ang susi. Kasi kung hindi ka didisiplinahin ng magulang mo, napakaraming kasing tukso. Napakaraming kaway ng tukso dyan sa paligid natin. Kung walang gabay ng magulang, mapapariwara tayo. Kaya yun, sa mga magulang, ay mahirap man po ngayon. Pero laban lang tayo, no? Laban lang tayo. At magiging maayos din ang lahat, magbubunga din yan. Palang araw. Kahit mabagal, kailangan natin dumaan sa proseso. At may progreso yan, sigurado. Oo. Para tayong, alam mo, may halin tulad ko sa buhay ng tao, parang ginto Kumbaga, dumadaan tayo sa pagsubok. Kumbaga, yung ginto naman, dumadaan sa apoy. Na nilalantay para maging dalisay. May proseso talaga. Oo. At kapag kayon, naging dalisay na, yung pagkatao mo, yung as a human being mo, ayan ka na. Diba? Ako, hindi pa naman ako ganun talaga. Marami pa tayong pagdadaanan na pagsubok sa buhay. Ang sa akin sa Kanya lahat. Sa Panginoong Diyos lahat yan. Mga kapapi. Yan lang. Ayun, at napakaganda na sinabi ni Papa Dins, no? So, Papa Dins, maraming salamat sa pagpapa-unlock dito sa TWPS, no? Thank you rin, At Papa Sundo. binigyan mo kami ng oras dito. At syempre, matik yan. Anytime na gusto mo ulit bumisita dito sa TWPS, welcome na welcome ang Papa Dins. At syempre, tingnan natin tingin mo sino ba ang isa sa ka-business na pwede nating paupuin dito ulit. Sa tingin ko, lahat sila pwede. Lahat. Iisa-isahin natin ang mga ka-business. Isa-isahin mo. Hintayin po Papasundot. natin kung sino ang susunod nating kakamustahin at magiging kakwentuhan. Siyempre, ang mga ka-business may kanya-kanyang kwento talaga yan Opo. Kitang-kita natin yan no? Yung paglaki ng pamilya nila ay may kwento bawat taong nandun Hindi siya basta lang na nandyan na bigla Sa ka-business, may kanya-kanyang kwento po talaga at inspiring na kwento rin na ngayon dahan-dahan din nagkakaroon ng magandang kulay yung mga bawat miyembro ng ka-business family po. No? Opo. So yun, maraming salamat Papa Dins TV. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel, no, mga kasundot at mga kapapi, mga ka-business. No? Suportahan po natin si Papa Dins. Siyempre sila ka-business din po. Ka-business family, kagwangs, kasag, ang buong pamilya po ng ka-business. No? So yun, maraming salamat po sa mga nanonood dito sa ating episode na to. Ay, Papa Sundot, dagdag ko lang. Okay. Shoutout kay Mama, Ay, Mrs. Ka-Business. Mrs. Ka-business. Ay, mahal na mahal din kita. Ay, Ma. syempre, oo. Mahal na mahal Kumbaga, din kita. hindi pwedeng yan. Oo. Ayan ang talaga Tsaka sa mga kapatid ko, sa mga kagwang, thank you sa inyo. Mahal na mahal ko kayo lahat. No? Ang bunga ng ka-business official, andito. Papa Dins. No? At proud na proud ako sa inyo.
mga magulang ko. Mahal ko kayo. Alright? Alright. Ayun, maraming salamat po sa panonood dito sa ating bagong episode no dito sa TWPS. Don't forget to like and subscribe at pwede nyo rin mapakinggan ang ating podcast no sa Spotify, sa Facebook po no, sa Papasundot TV, sa YouTube din po no. So huwag kalimutan na i-click ang bell dyan ha, ang subscribe button no para ma-notify kayo pag meron tayong bagong vlog at podcast. So maraming salamat. God bless po sa lahat.